So, ayun na nga guys, pupunta po kayo sa Alansari app, then i-click nyo po ang send money. Kung gusto nyo pong ipasok sa inyong UAE account or ADC or kung ano pa mang account ang meron kayo, i-click nyo lang po yung receiving country, ayan, UAE. Then, mag-add po kayo ng inyong account number dyan. Yung details nyo dapat parehas po para hindi po siya magde-decline. Okay guys, kung ano yung detail, kunyari sa ADCB nyo, yun po yung i-add nyo sa receiving country na ilalagay nyong account. So, example guys, magbibigay tayo ng example na halagang 500 dirham. So, sa 500 dirham na yan guys, kailangan may laman ang inyong ADCB account kasi pag once na na-approve kayo is i-deduct na po ang inyong first payment sa inyong monthly. So, gagamitin po natin is credit card. Di ba pagkalagay nyo ng 500 dirham? So, i-click nyo lang po yung okay doon. Then, credit card. Then, click nyo po yung next. So, ayan na po, 500 dirham plus 15.87. Ito po yung charges po sa Alansari. So, in 4 months, ang babayaran lang po ninyo na interest, actually hindi siya interest, charge po siya is 15.87 in 4 months. So, napakababa lang guys. So, wala talagang tubo yung 500 na hihiramin po natin dito sa Alansari. So, agree lang natin yan guys. So, ang gagamitin na natin na pay for the transaction by credit card. So, yung credit card na yan guys, ayan po yung sinasabi ko po sa inyo na Tabi card account ninyo. So, i-click nyo lang po yung mga sasagutan dyan. Kunyari, halimbawa, salary, personal needs, family support. Yan. Then, pagkatapos, I have read and agree. So, magdadirect na kayo dyan guys doon sa details ng inyong credit card. So, pay po natin yan. So, magiging 515.87 na siya. Click lang natin yung pay. Then, ilalagay nyo na po yung credit card number. Ibig sabihin po, ayan po yung Tabi card number, yung expiry date ng inyong Tabi card, and yung CVV number ng inyong Tabi card. So, makikita nyo po yan sa inyong Tabi card application. So, ayan po yung gagamitin natin, yung limit ninyo sa Tabi card, para makahiram tayo dito sa Alansari. So, ang i-deduct po doon sa inyong Tabi, limit is 515.87. So, i-divide nyo lang po yun sa 4 months, guys. Ayun po yung magiging first payment na deduction, yung 4 months na yun, na equivalent ng total na i-deduct sa first payment. So, ayan, dumating na yung OTP. Then, ilalagay lang po natin yung OTP dyan para ma-verify and ma-proceed na natin yung ating uutangin. So, ayan. Nakita nyo naman, guys. So, dito, guys, kailangan lagi pong magko-compute muna kayo kung magkano yung magiging monthly nyo at dapat meron pong laman ng inyong ADCB card para sa inyong first payment. Otherwise, guys, is magde-decline po iyan. At kung hindi po parehas ang account number or any mistakes na ilalagay nyo doon sa papasahan nyo ng uutangin natin, is magde-decline din po. Kailangan same na same po. Okay guys? So ayan, nakuha na natin yung OTP. So hihintayin na lang natin kung maa-approve ba tayo or hindi. Actually, pangalawang beses ko na itong inutang guys. Yung una na ginawa nating tutorial is sa account po na BDO ko ipinasok sa Pilipinas. So this time marami kasing nagtatanong kung paano daw po kapag UAE. So ayan, nakahiram na tayo ng 515.87. So kung gusto nyo po ng receipt, isend nyo lang po sa inyong email. So done na natin guys. Then, papakita ko sa inyo guys yung magiging monthly natin doon sa 515.87. So, ayan na siya guys, 128.97. So, nakita nyo naman guys, bayad na yung unang payment na i-deduct na po yan sa aking ADCB card. So, hihintayin na lang po natin pumasok yung 500 dirham sa ating ADCB. So, ayan na po yung monthly. Next month na po tayo ulit magbabayad. So guys, additional information lang guys, kasi meron po tayong ginawa na unang video na kung saan is ginamit ko po ang aking Tabi limit
para makautang tayo in cash gamit po ang Alansari application. So mapapanood nyo po yung aking unang video kasi nandun na po yung ibang details. Actually yung full details nandoon na po yung information, panoorin nyo po yun. So ngayon ipapaliwanag ko lang po is yung tungkol naman po sa ating UAE account. Paano papasok yung uutangin natin sa Alansari? Through dirham po papasok, hindi po siya peso. Kasi yung una kong ginawa guys is peso po siya pumasok. So BDO po ng account. Ay, BDO ng anak ko. Doon ko siya una pinasok. So this time, gumawa po ako ng tutorial video kasi po, marami nagtatanong kung pwede daw po bang maiutang yung tabi limit. Wait, ang ingay. Yung tabi limit, tapos dirham daw po makukuha. So makukuha po yun guys. So ang kailangan nyo lang po gawin is i-follow yung aking tutorial video. Mag-download po kayo ng Alansari application. Then kapag once na meron na po kayo nyon, at ang pinaka-importante po is dapat meron kayong tabi limit. Kasi hindi po kayo makakautang ng cash kung wala po kayong tabi limit sa mga new user. So, kailangan din po is nakasubscribe kayo sa kanilang Tabi Plus. Sa mga wala pong Tabi Plus, meron po kasing nagtatanong sa akin na wala daw pong Tabi Plus yung kanilang application sa Tabi. So guys, meron po akong kaibigan na wala din po siyang Tabi Plus. May nakalagay lang siya na pay anywhere. I-try nyo pa rin po na manghiram. Ibig sabihin parang nakasubscribe na pala siya, hindi niya alam na nakasubscribe siya. So, i-try nyo pa rin guys. Basta, yung account po na ilalagay nyo po doon sa receiving country is same na same po sa UAE account nyo na gagamitin. Yung ADCB, Al-Hilal, kung ano pa mang card ang meron kayo. Dapat kailangan lang is parehas na parehas. So, sa mga wala pong Tabi Plus, basta may limit po ang inyong Tabi, i-try nyo pa rin po. Mag-try po kayo. Then, i-feedback nyo po sa aking video, dito sa video na to, kung nakapag-loan po ba kayo. Kahit wala po kayong Tabi Plus na i-click. Kasi yun po yung kadalasan na tanong sa akin. Hindi ko po sila masyadong masagot kasi ang pagkakaalam ko po kasi yung kaibigan ko is wala din po siyang Tabi Plus pero nakautang po siya. Okay guys, yung mga pinapakita nyo po sa aking photo doon sa WhatsApp ko, same na same po doon sa kaibigan ko pero nakautang po siya, nakapag-loan po siya. Kasi basta tama lang po yung account number na gagamitin ninyo. Kailangan guys, yung number, telephone number sa account ninyo sa UAE, tapos telephone number, cellphone number doon sa Alansari, at sa Tabi application number, cellphone number ay iisa lang dapat. Okay guys, para maiiwasan po natin yung declined. Okay, ayun po yung pagkakaalam ko, kailangan parehas po yung tatlong yun. Kung gagawa po kayo ng Alansari app, kung wala po kayo yun, gamitin niyo po yung cellphone number ng inyong Tabi. Basta yung dalawang yan ang importante, pero mas maganda kung parehas po sa inyong UAE account yung ilalagay nyong number doon, parehas doon sa Tabi tsaka sa Alansari para sure ball na makakahiram po kayo. So yun lang naman guys, sana nakatulong sa inyo yung aking video. So mas maganda po na manghiram po tayo sa ating Tabi kesa po sa iba pang mga application na may malalaking interest, kasi para po makakatipid kayo, para in case din po kailanganin nyo yung inyong Tabi, kasi kapag once na i-subscribe nyo po yung Tabi Plus or kung meron na kayong Tabi Plus, pwede nyo po yung ibayad kahit saan, kahit sa Bakala pa yan, kahit 10 dirham pa yan guys, pwede nyong ibayad ang inyong Tabi card. Okay, pwede nyong i-4 months ang 10 dirham kung talagang hindi nyo na kaya na mabayaran in cash yung 10 dirham, pwede nyo po siyang i-4 months to pay, basta naka-Tabi Plus po ang inyong application sa Tabi. So yun lang naman guys, basta sa mga walang Tabi Plus, i-try nyo po guys, then mag-comment down below po kayo kung ano po yung nangyari. Then re-replyan ko po kayo this time kasi kailangan ko pong alamin sa kaibigan ko kung paano po niya ginawa yun. Basta nagtanong po siya sa akin, tapos same na same po yung sitwasyon niya sa inyo, pero this time
utang po siya. So, yun lang naman guys. Thank you guys. Bye. Share nyo na rin po pala guys yung aking video para makatulong po sa ating mga kababayan. So, yun lang naman. Bye guys.